Pakinggan natin mga kaibigan itong mainit na naging sagutan ng ilang mga senador ni General Torre, General Marbil at ng Justice Secretary Remulla tungkol doon sa pangatlong hearing ng Foreign Relations Committee ni Senator Amy Marcos. May kaugnayan pa rin doon sa pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan natin itong report na ito at kayo na po ang makapagpapasya kung anong nangyari at anong dating ng hearing na ito na sinasabi nilang in aid of legislation. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team You of are the one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. Ay, nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. That's why we didn't want to attend the last hearing, because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied No, we're not bullying you, sir. Nobody's We're not I bullying think you, sir. that Giit pa ni Remulla, you're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan si Remulla na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala man sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Remulla, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kung Ayan po ang palitan. Ilan lang sa mga palitan ng paliwanagan ni Senator Bato, ni Amy, dahil sa chairman ng komite, at yun pong mga General PNP Chief, Director General Marbil, at CIDG Director General, Major General na si Torre, at Secretary Remulla nga po. So, ayan, nasabi ni Remulla, kaya nga daw ayaw nila, kung hanggat maaari, mag-attend ang hearing na yan. Dahil nga daw nabubuli sila. Sabi naman ng mga senador, hindi namin kayo binubuli, tinatanong lang namin. So, hindi ho talaga. Nakaintindihan pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, akin pong personal na observation at opinion dito sa aking mga channel, yan ang kadalasang ginagawa ko, ang aking sariling opinion, interpretation sa nangyayari. Alam nyo, kung itong ating mga senador ay magiging neutral ang pagtatanong o magiging neutral ang kanilang paniniwala tungkol sa ginawa ng gobyerno, kung ano ang nangyari kay Duterte, hindi ho magkakainitan ng ganyan o hindi ho magtatalo Ang problema, sa ayaw at sa gusto nila at ng iba pang supporters, talaga namang maka-Duterte ito mga ito. Si Bato de la Rosa, kahit anong gawin mo yan, Duterte. Si Amy Marcos, ilang beses nang ulit-ulit na sinasabi niya, Duterte siya. Sinusuportahan. Sabi nga niya noon kahit mag-isa ako, Duterte ako. At awang-awa nga si Amy doon sa pagkakahuli kay Duterte. So, doon pa lang malalaman mo na, makikita mo na sila ay pro-Duterte. Kaya nga ang tanong nila doon sa mga membro ng Malacanang o ng Executive Department ay talagang may pagdidiin, may halong galit at paninisi. So, kung in aid of legislation, paano makakakuha ng idea para gumawa ng bagong batas? O baka naman ito ay investigation lang para hiyain ang gobyerno ni Pangulong Marcos? Tanong ko lang mga senador, gusto ba niyong hiyain sa international community at sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa ang ginawa ng Pangulo? Sa kabila ng paulit-ulit from day one na nag-hearing kayo, pinanindigan ng Malacanang ang kailang ginawa na aayon sa warrant of arrest at saka po batas ang pagkakahuli o surrender kay Duterte. Pangalawa, trabaho ng Estado at obligasyon din ng Estado na sumunod sa batas. Pangatlo, obligasyon din ng gobyerno
na bigyan ng hustisya ang mga taong sumisigaw, naghahanap ng katarungan dahil sa naging biktima ng tukhang ng panahon ni Duterte. Yan ay obligasyon ng gobyerno, hindi pwedeng pagtakpan yan. At muli kong pinapalaala mga kaibigan, ang kaso ni Duterte sa ICC ay reklamo ng mga pamilya ng biktima. Hindi po ang Philippine government o ang Marcos administration ang complainant ni Duterte. Sila lang ang nagpatupad ng batas dahil may warrant of arrest. At yun na nga, isa sa naging dahilan. Kaya hindi dumaan sa extradition treaty dahil nga tayo ay hindi member ng ICC. Sino bang may kasalanan? Baka hindi tayo member. Member tayo dati pero nag-withdraw nung panahon ni Duterte. Ayan, okay? Kaya parang naalala ko yung sinasabi ni Enrile. Hindi nyo kasi pinaghandaan. Alam naman ni Duterte na aabot sa ICC itong isyong ito dahil mula pa nung siya ay mayor, may nagrereklamo na sa kanya. Nung maging presidente lalo na. Kaya dapat pinaghandaan kaysa sa magpaikot-ikot lang po ang usapan. So sa akin pong paniniwala, dahil po mga senador na nagtatanong ay pro-Duterte, talaga ang gusto nila yung makukuha na impormasyon sa mga taga-executive department yung papabor sa kanila. At yun namang Malacanang, like Secretary Remulla, PNP, at iba pa, paninindigan nila kung ano ang ginawa ng Estado. So medyo magkalayo. Ang gobyerno, maninindigan doon sa kailang tamang ginawa na naaayon sa batas. Ito naman pro-Duterte mga senador, hindi nila matanggap yon dahil ang kailang paniniwala dapat hindi ibinigay. Isinurrender si Duterte sa ICC. So magkalayo, hindi ho talaga makakaintindihan. Kahit makasampung hearing pa yan, wala hong mangyayari. Kahit araw-araw mag-hearing, kung ganyan naman ang dating ng conclusion at paliwanag at tanong ng mga senador pro-Duterte, wala hong kaliwanagan yan. At isa pa, tanggapin na natin o hindi, tanggapin na ninyo o hindi ng mga DDS, hindi makakabalik si Duterte rito ng ganon-ganon lang kasi siya ay hindi na kontrolado ng Philippine government. Siya ay kontrolado ng ICC. Sila lang ang makakapag-decide kung siya ay papakawalan o hindi habang nagtatrial. At pagkatapos ng trial, sila din nakakaalam kung guilty o not guilty si Duterte. Hindi natin alam yon. Kaya malabo ho talaga makalaya sa ngayon. So, para hindi nilang masyadong nag-aaway, ay kaya pinaliwanag ko, ang gobyerno maninindigan sa kailang ginawa at ang mga pro-Duterte naman maninindigan na ang kailang paniwala ay mali. Kaya kasing layo ng Pilipinas at Netherlands ang paniniwala ng dalawang panig, kaya walang mangyayari dyan. In aid of publicity, in aid of re-election. Kung pero yung in aid of legislation, malabo pa sa sabaw ng puset na naman. Please like and share the video.